Noong unang panahon sa isang tanyag na kapanahonan, na nababalot ng kahalagahan sa kasaysayan, may nakatira na isang legendary blacksmith sa isang kakaibang nayon. Ang kahangahangang artisan na ito ay ang ipinagmamalaking may-ari ng isang kilalang tindahan kung saan idinispli at ibinibenta niya ang kanyang mga katangi-tanging hand-forged ironware. Sa isang nakatadhanang araw, kinuha ng tadhana ang ngiti sa kanya nang makuha niya ang isang mahalagang kontrata, isang kontrata na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa gitna ng walang humpay na digmaan na nagdulot ng anino sa lupain, ang blacksmith ay binigyan ng isang pambihirang pagkakataon. Siya ay pinagkalooban ng karangalan ng paggawa ng mga sandata para sa kaharian ng Kiro, isang gawain na hindi lamang magpapatibay sa kanyang reputasyon kundi pati na rin sa pagtataas ng kanyang katayuan sa lipunan. Ang masalimuot na magaspang ng mga talam at baluti na kanyang maingat na nilikha ay nakikita sa kanilang paraan sa paggamit ng mga mandirigma, na higit pang nagpapasiklab sa apoy ng walang humpay na labanan. Kasunod ng pagtigil ng mga labanan, ang dedikasyon at mga kontribusyon ng blacksmith sa pagsisikap sa digmaan ay hindi napapansin. Bilang pagkilala sa kanyang napakahalagang paglilingkod sa kaharian, binigyan siya ng isang pagkilala, na umakyat sa posisyon ng isang baron. Ang bagong tuklas na maharlikang ito ay nakatanggap din ng may pagkakaloob na lupain, isang malawak na ari-arian na magiging pamana sa mga susunod na henerasyon. Kabilang sa magmamana ng kanyang legacy ay ang kanyang anak, isang binata na nagngangalang Roman. Ang eksena ay lumipat sa isang kamakailan lamang na yugto ng panahon, kung saan nakita natin si Roman na nakikibahagi sa isang hindi inaasahang sitwasyon, na misensinang nakikinig sa mga kwento ng isang matandang mananalaysay. Ang mga kaugalian na ito na karaniwang pag-uugali ni Roman ay nagpamangha sa kanyang loyal butler, isang lalaking matagal nang alam ang kawalang interes ng batang maharlika sa mga gawain sa mundo. Gayunpaman, ang pagsasalaysay ay lumipat sa isang mahalagang sandali sa buhay ni Roman. Sa isang sandali ng pagkakataon, natuklasan ni Roman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang panganay na anak ng kilalang pamilyang Dmitri. Higit pa rito, natanggap niya ang katotohanan na siya ay naninirahan sa kaharian ng Kiro, na matatagpuan sa loob ng misteryosong kontinente ng Salamander. Ang paghahayag na ito ay sinamahan ng nakakabagabag na pagkaunawa na ang realm world na kilala bilang Myrm, isang mundong pamilyar si Roman, ay hindi niya maalala. Sa pagkamangha ng kanyang butler, nalaman ni Roman ang mga bagong kaalaman sa katotohanan ito, na nagdulot ng hinala sa butler na marahil ang batang maharlika ay gumagamit ng ipinagbabawal na sangkap, isang popular na bisyo sa mga may pribilehiyong kabataan. Sa paglalahad ng pahayag na ito, ipinaalam ng butler kay Roman ang tungkol sa isang makabuluhang kaganapan na naka-schedule para sa araw na ito, ang pagdating ng kanyang katipan, isang ginang mula sa iginagalang na pamilya ng Lauren. Kabaliktaran sa mga magagaling na mga kapatid, si Roman ay ginugol lamang ang huling quarter century na nakakulong sa loob ng kanyang silid, na tila baliw sa pamilyang Dmitri. Gayunpaman, ang mga prioridad ni Roman ay tila naiiba mula sa mga inaasahan sa lipunan na iuugnay sa kanyang marangal na posisyon. Para kay Roman, inuuna ang pag-unawa sa mga masalimuot at pag-navigate sa kasalukuyang mundo kaysa sa mga formalidad. Ang pagsasabi na ito ay nag-iiwan sa kanyang butler na nataranta, na nagudyok sa kanyang isipan na tanungin kung bakit si Roman, na naninirahan sa kaginhawaan sa kabuuan ng kanyang buhay, ay naaaliw sa gayong mga paniniwala. Hindi napigilan ng kanyang pag-iisip sa biglaang pagbabago ng puso ni Roman, ang butler ay nananatiling matatag sa kanyang tungkulin na pagsilbihan pa rin ang batang maharlika. Tayo ay pumunta sa kasalukuyan, kung saan nakikipag-usap si Roman sa matanda. Sinabi ng matanda kay Roman ang lahat ng kanyang nalalaman. Pinasalamatan ni Roman ang matanda at sinabi sa kanya na ito ay isang malaking tulong, na nangangakong gagantimpalaan siya mamaya. Sinabi ng matanda kay Roman na wala ito, dahil isang karangalan para sa kanya na makausap man lang si Roman. Nagsimula ang introspective na paglalakbay ni Roman habang tinatanto niya ang kanyang pagkakakilanlan, na nagtatanong sa halaga ng kanyang katauhan. Orihinal na kilala siya bilang Baek Jun-hyuk, isang residente sa Myrm, siya ay humantong sa isang magulong buhay na puno ng mga hamon. Matapos matupad ang bawat panuntunan sa buhay, niyakap niya ang kanyang hindi maiiwasang kamatayan. Gayunpaman, ang kanyang existence ay nagkaroon ng isang biglaan at nakakalitong twist, na nagtulak sa kanya na ma-reincarnate sa katauhan ni Roman Dmitri.
Si Roman, na ngayon ay nawala sa isang labyrinth ng kanyang mga pag-iisip, pinag-isipan kung ang pagbabagong ito ay plano ng Divine o kung ito ay isang anyo ng Divine punishment para sa pagtanggi sa Ascension. Sa gitna ng existential na pagmumuni-muni na ito, ang katahimikan ng sandali ay nabasag ng malalayong mga sigaw na nagmumula sa labas ng mga pader ng tirahan ni Roman. Nagmamadaling mag-imbestiga, natuklasan niya ang isang eksena na nagpalamig sa kanyang likod. Isang lalaking mapula ang buhok na hamak na nagtitinda ng prutas, ay walang awang hinahampas ng 3 aggressors habang ang mga natatakot na karamihan ay nanunood ng walang magawa. Ang kabangisa ng pag-atake ay kakilakilabot, na ang mga salarin ay hindi nagpakita ng awa. Habang nag-uumapo ang gulat sa mga nanunood, sa kakilakilabot na sandaling ito, ang matapat na butler ni Roman, na laging mapagbantay, ay humakbang paabanti upang suriin ang sitwasyon. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala nang mapansin ang kakaibang hugis pangil na tato sa braso ng salarin. Hindi makatiis si Roman na nakatayo ng walang ginagawa. Umakbang siya at nagtanong tungkol sa nangyayaring kaguluhan. Ipinaalam ng butler kay Roman na ang mga umaatake na ito ay kilala bilang Blood Fangs, isang kilalang grupo ng usura, na ang mga kasuklam-suklam na operasyon ay umabot na sa mga hangganan ng Dimitri territory. Lumalabas na ang pulang buhok na nagtitinda ay naging biktima ng kanilang walang awa na mga gawi sa paninikaw. Habang mas nagiging curious si Roman, bigla siyang nawala sa tabi ng butler, at tumungo sa mga salarin. Sa ihip ng determinasyon, nakiusap siya sa kanila na itigil na ang kanilang kalupitan. Ang Blood Fangs, gayunpaman, ay pinawalang bisa ang pakiusap ni Roman ng may paghamak, na iginiit na ang Maharlika ay walang kapangyarihan sa kanilang mga aksyon. Ang butler, na nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang master, ay pinayuhan si Roman na huwag makialam sa mga mapanganib na individual na ito. Si Roman, na ayaw hayaang mangibabaw ang kawalan ng katarungan, ay tumingin sa kanyang butler na si Hans, na nagtatanong ng komprehensibong paliwanag ng legal na sistema ng lupain at ang mga parusa para sa mga lumabag dito. Nagulat si Hans sa kanyang sinabi, dahil hindi karaniwan para sa isang taong may katayuan tulad ni Roman na makisali sa mga bagay na ito. Sa paghahayag na ang pulang buhok na nagtitinda ay nagkaroon ng utang at napailalim sa ipinagbabawal na pagpapatupad ng Blood Fangs, na nagdulot kay Roman ng isang pakiramdam ng pagkaapurahan. Bukod dito, ang katayuan ni Roman bilang panganay na anak ng pamilyang Dimitri ay nagdagdag ng isang layer ng pagiging komplikado sa sitwasyon. Ang kawalang galang sa kanya ay bumubuo ng isang mabigat na pagkakasala, na maaaring magbigay ng parusang kamatayan alinsunod sa legal na balangkas ng rehiyon. Ang Blood Fangs, nang marinig ito, ay nagpalitan ng mga hindi mapakali na mga tingin habang idineklara ni Roman ang kanilang paglabag sa batas. Ang mga mata ni Roman ay kumislap sa determinasyon habang siya ay humahawak ng isang kahoy na patpat, na nanunumpa na magbibigay ng hustisya. Ang Blood Fangs, ay hindi kumbinsido at hindi bastang sumusuko, ay naghanda upang harapin si Roman. Pinagtawanan nila ang kanyang mga banta at ipinaalala sa kanya ang mga tato na nakatatak sa kanilang mga braso. Nilinaw naman ni Roman, na walang kibo, na ang kanilang mga simbolo ng tinta ay nagsisilbi lamang na tatak sa kanila bilang mga kriminal. Lalong lumaki ang gulo sa pagkakasabi ni Roman sa mga salarin, na handang harapin sila. Ang matulin na galaw ni Roman ay nagpagulat sa mga Blood Fangs na hindi nakaalerto. Maingat niyang iniwasan ang kanilang mga atake at, nang may kahangahangang katumpakan, pinatumba ang isang umaatake gamit ang kanyang pansamantalang sandata. Ang ibang miyembro ng Blood Fangs ay sabay-sabay na sumalakay kay Roman, isa sa kanila ay gumamit ng espada para subukang tagain si Roman. Gayunpaman, madaling naiwasan ni Roman ang pag-atake at pinatumba ang lalaki. Nasaksihan ang hindi inaasahang pagpapakita ng katapangan na ito, nakatayo si Hans na nagtataka kay Roman sa kinikilos ng kanyang master. Sa gitna ng kaguluhang ito, bumalik ang alaala ni Roman sa sandaling nagising siya sa hindi pamilyar na katawan na ito. Sa mga artifact, isang testamento na isinulat ng dating si Roman at ang nakakalat na hanay ng mga gamot sa sahig, ang bumubuo sa paligid ng kanyang kamakailang araw. Ang dokumento ay nagsasabi tungkol sa kaharian ng Kiro, na madalas na nasasangkot sa digmaan at ang kaugalian ng pagpili ng mga kinatawan mula sa bawat pamilya upang maglingkod sa kaharian. Napili si Roman Dimitri bilang kinatawan ng kanyang pamilya na sasali sa hukbo,
isang responsibilidad na sa tingin niya ay napakahirap na pasanin. Sa takot, nagpakamatay siya. Itinuturing ng bagong Roman ang nakaraang buhay na ito bilang isang malungkot na tadhana. Gayunpaman, na-reincarnate dito si Baek Jun-hyuk, ang leader ng Heavenly Demon Sect, at nangakong mamumuhay ayon sa mga prinsipyo ng bagong persona na ito. Ang pagsasalaysay ay nagtatapos sa isang eksena ni Roman na nagbigay ng hustisya sa mga salarin, na nakatayong mag-isa sa gitna sa resulta ng pangyayari, ang kanyang damit ay nabahira ng kanilang dugo. Habang sinusubukang tumakas ng isa sa mga Blood Fangs, mabilis siyang hinuli at na-dispatch ni Roman, na hinahamon ang sinumang maaaring lumabag sa kanyang awtoridad. Ang mga nanunood ay naiwan na nakatulala sa katahimikan, ang kanilang mga pananaw sa batang Maharlika ay tuluyang binago ng kanyang hindi inaasahang pagpapakita ng kagitingan. Si Baek Jun-hyuk, na dati niyang pangalan na umalangaw sa buong mundo ng Murem, ay umakyat sa tugatog ng kapangyarihan na may walang kapares na lakas ng militar. Hindi mabilang na mga martial artist ang nang-ahas na hamunin siya, para bigyan siya ng isang malagim na kapalaran, ngunit minassacre at nilipol niya lamang ito ng walang awa. Ito ay isang era kung saan kinilala ng buong mundo ang lakas ng Heavenly Demon Sect, isang martial artist organization sa ilalim ng kontrol ni Baek Jun-hyuk, na humahawak sa kapangyarihan sa buong kaharian. Gayunpaman, ang mga pangyayari ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon. Si Baek Jun-hyuk, na dating may malakas na kapangyarihan, ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili na nakakulong sa loob ng isang marupok at mahinang pisikal na katawan. Sa kanyang kasalukuyang estado, medyo napalaban siya, imbes na takutin lamang ang grupo ng mga bastos na mga taong kalye. Ang matinding kaibahan sa pagitan ng kanyang dating lakas at sa kasalukuyang kahinaan ay nagpabigat sa kanyang mga balikat, ang pagkadismaya ay nakaukit sa kanyang mukha. Kinikilala na siya ngayon bilang Roman, ang pangalang gagampanan niya ngayon, ang kanyang tapat na butler ay inutusan niyang alertuhan ang mga bantay. Hiniling ni Roman ang pagsisiyasat sa panimulang kaguluhan, na nagbibigay diin sa pagkaapurahan ng mga bagay. Ang butler, nakitang-kitang nanginginig, tumango bilang pagsunod at nagmadaling isagawa ang utos ng kanyang master. Habang kumikilos ang mga pagtalakay sa hustisya, iniisip ni Roman ang mga limitasyon ng kanyang kasalukuyang katawan. Ikinalungkot niya ang kawalan nito ng sigla at ang maling daloy ng ki, isang mahalagang enerhiya sa mundo ng Murem. Sa determinasyon na nakaukit sa kanyang mga tingin, nagpasya siyang bilasan ang kanyang paghahanap para sa kaalaman at, higit sa lahat, ang mailap na proseso ng skeletal modification, isang landas tungo sa higit na kapangyarihan. Habang pinag-iisipan ni Roman ang kanyang hinaharap, ang lalaking pula ang buhok ay lumapit sa kanya, bumungad sa kanyang mga mata ang pasasalamat. Ipinahayag niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat kay Roman sa pagliligtas sa kanyang buhay, kung saan tumugon si Roman ng may hindi karaniwang katapatan. Nilinaw niya na ang kanyang intervention ay hindi hinimok ng kanyang konsensya, kundi isang mahigpit na pagsunod dapat sa panuntunan ng batas. Ang Blood Fangs, ang grupong kinaharap ni Roman, ay lumabag sa mga hangganan ng legalidad, at siya ay naglapat lamang ng kaparusahan ng naaayon. Ipinaalam pa ni Roman sa lalaking mapula ang buhok, na ang pangalan ay Kevin, na hindi siya exempted sa pagsisiyasat, na hinimok siya na magbigay ng isang makatutuhanang ulat ng mga pangyayaring naganap. Pumayag si Kevin na ibahagi ang kanyang kwento. Inihayag niya na ang kanyang mga magulang ay humiram ng pera mula sa Blood Fangs upang makakuha ng lupa para sa pagsasaka, na may layunin na bayaran ng utang sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang mga pananim. Gayunpaman, ang Blood Fangs ay gumawa ng malisyosong gawain sa pagsira sa kanilang buong ani, na naging imposible na para sa pamilya na matugunan ang kanilang mga obligasyon sa financial. Simula noon ay alam na ni Kevin na ang karumal-dumal na gawaing ito ay udyok ng masamang hangarin ng sindikato na kunin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Pinigyang diin niya ang kawalan ng katarungan ng kanilang sitwasyon, dahil ang kanyang pamilya ay palaging namumuhay ng disente at umiiwas sa pananakit ng iba. Nakiusap si Kevin kay Roman na tulungang iligtas ang kanyang kapatid na babae mula sa mga kamay ng Blood Fangs. Sa sandaling iyon, habang nakatingin si Roman sa mga mata ni Kevin, naramdaman niya ang presensya ng isang nakatagong demonyo, isang alaala mula sa kanyang nakaraan. Ang pag-aalala ay napukaw sa loob niya, at tinanong niya ang pangalan ni Kevin, gusto niyang malaman ang higit patungkol sa lalaking nasa harapan niya. Si Kevin,
Ang kanyang boses na may bahid ng pasasalamat at kahinaan, ay nagpakilala, na nagpasimula ng isang koneksyon na malamang na magkakaroon ng malalayong kahihinatnan. Tiniyak ni Roman kay Kevin na titiyakin niya ang katotohanan sa pangyayaring ito, at titiyakin na mananaig ang hustisya. Nagpapasalamat sa intervensyon ni Roman, ipinahayag ni Kevin ang kanyang taos-pusong pasasalamat.